Alice POV. Life must go on, ika nga. Iyon ang gusto kong gawin sa kabila ng matinding kalungkutan na nararamdaman ko ngayon. Hindi po pwedeng habang buhay ako magluluksa. Halos isang buwan nang mabilis na lumipas at tuloy nang ihatid sa huling hantungan ang katawan ni Miguel. Masakit dahil sa lahat ng yon hindi ko man lang tinangkang silipin ito. Tanging si Lucas lang ang nag-asikaso ng lahat ng yon. Sa panahon ng pagluluksa ko, malaki ang pasasalamat ko dahil hindi ako iniwan ng aking pamilya, si Kuya Danilo at ang aking mga magulang. Yes, napauwi pang aking mga magulang dito sa Pilipinas nang mabalitaan ng mga ito. Ang nangyari sa asawa ko, pareho silang nakikidalamhati sa akin pero kahit paanong gawin kong pag-iyak alam ko. Hindi na babalik si Miguel. Nagpapasalamat din ako dahil nandyan si Carla at Alicia, pati na rin si Jesusa na asawa ni Lucas. Hindi ko talaga alam kung paano palilipasin ng araw na wala ang asawa ko. Mabuti na lang din nandyan ang aking mga anak na siya nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lumabas araw-araw ng kwarto. Isang umaga, nakatitig ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Alam ko malaki na ang pinagbago ko. Wala na ang dating Alice na may kistap na saya sa mga mata. Puno ng kalungkutan ng mga mata ko at alam kong yun din ang napapansin ng mga kasamahan ko dito sa mansyon. Nagpakawala ulit ako ng malungkot ng ngiti. Nawala man ang memory ko pero matyaga namang kiniwento sa akin ni Nanay Hilda kung sino si Maxie sa buhay ng asawa ko. Lalong nadagdagan ng galit na nararamdaman ko sa kanya. Dating best friend ni Miguel pero nagawa niyang traidorin. Di niya man lang pinahalagahan ang pagkakaibigan nila. Siya din ang dahilan kung ba't muntik na akong napatay ni Miguel noong pinagbubuntis ko pa lang ang kambal. Sobrang sakit sa kalooban ang mga nalaman ko. Pero wala akong choice kundi bumangon tuwing umaga at ipagpatuloy ang buhay. Isa pa gusto kong mapagbayaran nilang lahat ng mga kasalanan na nagawa nila sa akin. Silang dalawa ni Corina na kailan lang nalaman ko, pinsan pala ni Maxie. Hindi ako papayag na balik sa normal ang buhay nila, samantalang ako at ang mga anak ko nagdurusa. Hindi pwedeng ganon-ganon na lang. Sisiguraduhin kong pagbabayarin sila sa mga kamay ang ginawa nilang kasalanan sa pamilya ko. Ma'am, sigurado po ba kayo? Baka po magalit si Sir Danilo kapag malaman niya to. Wika sa akin ni Carla. Katatapos ko lang sabihin dito na gusto kong mag-aral kung paano humawak ng baril. Gusto ko ring matuto ng ilang basic na martial arts. Alam ko may alam tong lugar kung saan po pwedeng mag-training. Buhay ko to, Carla. Ayoko lang maging mahina. Ito lang sigurong paraan para makabangon ako. Seryoso kong sagot. Alam ba to ni Sir Lucas? Sinabi mo ba sa kanya? Tanong nito. Agad akong umiling. Hanggat maaari, ayoko munang istorbohin si Lucas. Alam ko kung gaano to kaabala ngayon. Siya ang pansamantalang humahawak sa mga negosyong naiwan ni Miguel. Isa pa may mga sariling negosyo dito na hinahawakan. Kaya't nakakaya na kung pati sa ganitong bagay isasangguni ko pa sa kanya. Dapat nating ipaalam sa kanya, may sariling lugar ang asawa mo kung saan pwede kang mag-training. Sagot ni Carla sa akin. Natigilan ako. Hindi ako nakapagsalita. Doon din ako nag-training noon. Pati na rin ang mga bodyguards niyo at ang ilan sa mga tauhan ni Sir Miguel. Hanggang ngayon buhay pa rin ang lugar na yon dahil si Sir Lucas ang pansamantalang pumalit hanggat wala pang nagmamana sa pwesto ng asawa mo. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo kung anong hawak niya noon, di ba? Kahit wala na si Sir Miguel, nananatili silang loyal sa pamilya ninyo, Ma'am Alice? Mahabang wika ni Carla. Mukhang marami talaga itong alam tungkol sa buhay ni Miguel. Hindi ko man lang alam ang tungkol sa bagay na to dahil wala naman akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko noon. Kung ganon, ako mismong sasadya sa kanyang opisina tungkol sa bagay na to. Sagot ko at agad na naglakad papunta sa kotseng nakaparada. Mga kotse na pag-aari ni Miguel. Pagdating sa opisina, laking pasalamat ko dahil naabutan pa namin si Lucas. May importante daw tong meeting na dapat puntahan at agad kinansel nang malaman na gusto ko siyang makausap. Sigurado ka ba? Tanong nito. Puro lang pagtataka ang nakaguhit sa mukha nito. Agad akong tumango. Sumandal muna ito sa swivel chair, tsaka ako pinagmasdan. Pagkatapos tumayo ito, humarap sa salaming dingding kung saan kita ang buong paligid. Kita ang mga nagtataasang mga building. Baka naman magalit sa akin ang asawa mo kapag malaman niya to. Sambit nito. Hindi ko naman maiwasang magtaka sa kung anong ibig nitong sabihin. Patay na si Miguel at imposible ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Di ko maiwasang itanong.
Agad ko napansin ang pagkatananta nito at kaswal na humarap sa akin. Anong gusto mong matutunan? Ang paghawak ng baril? Martial arts? Kung ganon, kailangan mong ihanda ang sarili mo tungkol sa bagay na yan. Hindi basta-basta ang gusto mo, Alice. Mararanasan mong sakit ng katawan habang nagsasanay ka. Wika nito. Agad akong napangiti. Handa akong harapin ang lahat. Nang yon, Lucas, pagod na ako sa kakamukmok at gusto ko nang may mapaglilibangan. Sagot ko dito. Agad tong tumango at tinarap si Carla. Binanggit nito kung ano mga dapat naming gawin. Nagpasalamat ako dahil si Carla na rin muna ang magte-training sa akin. Ito rin ang gagabay sa akin para may handa akong aking katawan sa matinding ensayo. Agad akong nakaramdam na excitement. Masayang umalis sa opisina ni Lucas. Sinabi nitong bukas na bukas din sasamahan niya ako sa lugar kung saan pa pwede ako makapag-ensayo ng maayos. Isa pa, kailangan makilala ko ng mga dating tauhan ni Miguel na siyang nagpapanatili sa kayusan ng lugar na yon. Lucas POV. Di ko maiwasang mapabuntong hininga nang tuluyang lumabas ng opisina ko si Alice. Alam ko hindi pa rin to nakaka-move on sa mga nangyayari kaya naisip ang mga ganoong bagay. Wala namang problema tungkol sa bagay na yon, kaya lang baka malagot naman ako nito kay Miguel kapag nalaman niya to. Yes, hindi totoong namatay si Miguel sa insidenteng yon. Buhay siya at nagpapagaling sa isang lugar kung saan ako lang ang nakakaalam at ang mga tang pinagkakatiwalaan namin. Kailangan naming palabasin na patay na siya dahil sa matinding pinsala na kanyang natamo at alam namin tutuluyan siya ng mga kaaway niya kung sakaling malaman nilang buhay pa ito at nagpapagaling. Hahanapin siya tuluyang patatahimikin. Kaya mas maigi ng ganito. Konting sakripisyo para sa pamilya, lalong-lalo na kay Alice. Ihanda ninyo ang chopper, may pupuntahan tayo. Agad na utos ko sa isang tauhan ko na matyagang nakantabay sa mga iuutos ko dito sa loob ng opisina. Agad tong tumalima at ilang saglit lang naglalakad na ako papuntang rooftop ng building kung saan naghihintay ang chopper na gagamitin ko para puntahan si Miguel. Agad kaming bumiyahe papuntang isla. Sa islang walang sino man ang pwedeng pumunta or umapak nang walang pahintulot sa may-ari. Nakatirik dito ang isang magarang bahay na iisipin ng lahat kung sinong matinong nagpagawa, gayong liblib ang lugar at puro gubat at dagat lang nakikita. Pagkababa ko ng chopper, diretso ako naglakad papasok sa loob ng bahay. Agad kong napansin na nakakalat ng mga tauhan ni Miguel na nagbabantay sa lugar. Kahit naman liblib ito, hindi pa rin kami dapat na magpakakampante. Lalo na kung ang kaligtasan ni Miguel ang pag-uusapan. Kamusta siya? Agad na tanong ko sa nakasalubong kong si Danilo. Yes, si Danilo na kapatid ni Alice. Mabutit napakiusapan ko to na siya na ang personal na gumumot kay Miguel. Mabuti na lang at pumayag ito lalo pa na makita niya noon kung paano nagdalamhati ang kanyang kapatid dahil sa paniniwalang patay na nga si Miguel. Maayos ng kalagayan niya. Kailangan lang tuluyang pagalingin ang kanyang mga nalaptos na balat. Ang binti naman niya ay may pag-asa pa, basta tuloy-tuloy lang ang therapy. Kaya lang sa ngayon, hindi pa natin magagawa yun hanggat di pa tuluyang gumagaling ang sugat. Kailangan palakasin din natin ang kanyang katawan bago umpisahan ang therapy. Sagot nito. Diretso naman akong naglakad sa kwarto kung saan nakahiga si Miguel. Agad dumakong tingin ko sa katawan nito na nakahiga sa kama. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at maikuyom ang aking kamao na makita kong kalagayan nito. Puro benda ang buong binti nito. Ang kabilang bahagi naman ng mukha, sunog hanggang sa kanyang braso. Mabuti na lang medyo magaling na. Kahit papaano nakagraduate ito sa hapding nararamdaman, dulot ng mga sugat na yon. Kung hindi siguro ako nagpursiging pasukin ang nasusunog na warehouse, baka natusta ito ng buhay. Kamusta ang mag-ina ko? Narinig kong tanong nito. Agad akong lumapit, umupo sa gilid ng kama nito. Ayos naman sila. Kausap ko kanina si Alice. Ayun, di pa rin makamove on sa nangyari. Iniisip niyang patay ka na. Sagot ko. Matalim ang mga matang tumitigto sa kawalan. Alam mo naman siguro kung sinong nasa likod ni Maxie, di ba? Huwag muna kayong gumawa ng kahit anong hakbang hanggat wala pa ako. Gusto kong ako mismo ang papatay sa kanilang lahat. Sagot nito. Bakas ang galit sa boses nito habang sinasambit ang katagang yon. Nabawasan ang gandang lalaki mo dahil sa nangyari. Sunog ang kabila mong mukha. Siguradong hindi ka makikilala ni Alice kung sakaling magkita kayo ulit. Pag-iiba ko ng usapan. Wala din akong balak sabihin dito ang napag-usapan namin kanina ng asawa nito. Tiyak hindi ito papayag. May paraan pa para maayos yan.
Plastic surgery lang kailangan yan para bumalik sa dati? Masasabi kong maswerte ka pa rin, Miguel, dahil hindi ganon kalalim ang tinamo mong sunog dyan sa mukha mo. Di rin naapekto ng iyong mga mata. Sabat naman ni Danilo. Nakahinga ako na maluwag kahit papaano. Mabuti naman kung ganon, Dok. Mahirap na. Baka hindi magustuhan ng kapatid mo tong si Miguel kapag makita niya kung gano'n na to kapangit ngayon. Pabiro kong sagot. Agad naman akong tinapunan na masamang tingin ni Miguel kaya't napahalakak ako. Mukhang tuloy-tuloy ng pagaling nito dahil marunong na magalit. Alice POV. Ngayon ang unang araw ng training ko. Nandito kami sa isang malawak na lupain na ayon kay Carla pag-aari ni Miguel. Hindi ko akalain na may ganitong lugar na iniingatan ng asawa ko. Mukhang hindi ko pa nga siya lubos na kilala. Sa dami pala ng mga tauhan nito, mukhang may iniingatan tong pangalan o inaahawakang organisasyon na hindi ko alam. Sayang nga lang dahil ngayon ko lang ito nalaman kung saan wala na siya. Sabihin mo lang sa akin kung hindi mo na kaya, ma'am, ha? Dahan-dahan lang. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Huwag ka din mag-aatubili na sabihin sa akin kung pagod ka na. Wika sa akin ni Carla habang nakaagapay sa mabagal kong pagtakbo. Nakakadalawang ikot pa lamang kami pero tagaktak na ang pawis ko. Hingal na rin ako samantalang nang tignan ko si Carla. Parang di man lang to apektado sa layo ng tinakbo namin. Ayos lang ako, Carla. Kailangan kong magtiis kung gusto kong matuto. Sagot ko dito na may halong biro ang tono ng boses ko. Ito, oo naman. Sa ngayon ako muna magtuturo sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga nalalaman ko. Sagot nito. Hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos suminto ako pagtakbo at tinarap ito. Paano ka nga pala naging tauhan ni Miguel? Bakit ka nasali dito? Di ko maiwasang itanong. Nurse ito pero iniwan niyang propesyon na iyon at bumalik sa ganitong trabaho? Mahabang istorya. Isa pa, mas gusto ko ang ganitong trabaho. Walang sino man po pwedeng umampi sa akin dahil natuto akong ipagtanggol ang sarili ko sa pamamagitan ng mga naituro sa amin ni Sir Miguel. Sagot nito na may halong lungkot ang boses. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bakit? Nasaan ang pamilya mo? Alam ba nila itong pinasok mo? Tanong ko. Ang pagkakaalam ko, 23 years old pa lang si Carla. Di lang ako sure kung anong edad to nag-umpisang sumali sa grupo ni Miguel. Pero bago pa ako nawala ng memory, isa na to sa nagiging bodyguard namin ng mga anak ko. Mag-isa na lang ako, ma'am. Wala na akong pamilya. Kaya nga kahit busy ako sa trabaho kay Sir Miguel, pinilit kong kahit papaano makapag-aral which is sinuportahan naman ni Sir. Malungkot nitong sagot. Agad ko tong tiningnan sa mga mata. Bakas ang pait sa mga mata nito pagkatapos sabihin ng katagang yon. Tinakwil na nila ako. Malungkot itong pagpapatuloy. Hindi naman ako makapaniwala. Agad bumaha ang awa sa dibdib ko dahil sa sinabi nito. Bakit? Tanong ko. Malungkot itong tumingin sa malayo. Simple. At the age of 16, gusto nilang pakasalan ko ang lalaking halos triple ang agwat sa edad ko. Alam mo ba kung anong reason nila? Dahil sa pera. Gusto nila ako ibenta dahil malaking perang kapalit sa pagpayag kong pagpapakasal sa lalaking yon. Malungkot itong sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Ang isang babaeng katulad niya, may lihim palang itinatago. Kung tititigan kasi to mukhang wala namang problema. Yan ang dahilan kung bakit pinili kong pagsilbihan si Sir Miguel. At least alam ko magiging safe ako hanggat nasa poder niya ako. Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin nila ako. Malungkot itong wika. Hindi ko akalain na matindi palang pinagdaraanan nito. Kaya pala ganun lang ang pinapakita niyang loyalty kay Miguel noon hanggang ngayon. Don't worry. Hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa'yo, Carla. Hindi man ako ganun kagaling pagdating sa martial arts, at least matutulungan kita sa ibang bagay. Nakangiti kong wika. Pagkatapos, muli kong inihakbang ang aking mga paa para ipagpatuloy ang pagjo-jogging. Naging maayos naman ang lahat. Oo, mahirap ang ginagawa ko ngayon. Masakit sa katawan. Hindi maiwasang masaktan ako. Pero kung ito naman ang paraan para saglit na mawala ang sakit ng kalooban ko, mas maigi na rin. Hindi ko hahayaan ang aking sariling magmukmok at tuluyang kainin na matinding kalungkutan. Di na maibabalik pa ang buhay ng asawa ko. Pero gusto ko siyang bigyan ng hustisya gamit ang sarili kong mga kamay. Mabilis lumipas ang mga buwan. Masasabi ko marami din akong natutunan pagdating sa pakikipaglaban. Natuto na rin akong humawak ng baril at laking pasasalamat ko dahil tinupad ni Carla ang pangako niya sa akin. Naging matyaga siya na ituro sa akin lahat ng nalalaman niya.
Hindi na iba ang naging turing ko sa kanya. Naging malapit kami sa isa't isa at parang kapatid nang naging turingan namin. Pinagbawalan ko na rin tong tawagin tong ma'am. Unti-unti na rin akong nasasanay na wala si Miguel. Sa lahat ng oras, nagpapasalamat ako dahil nandyan ang pamilya at ang kapatid ko na ipinaramdam sa akin kung gaano ko kahalaga. Katulad ngayon, nandito kami sa isang mall para ipasyal ang mga bata. Medyo matagal na ring panahon na hindi namin nagagawa ito dahil sa pagiging busy ko. Kitang-kita ko ang tuwa sa kanilang mga mata habang hindi magkamayaw kung alin ang uunahin nilang puntahan. Relax, babies. Pupuntahan natin lahat ng gusto ninyo. Nakangiti kong wika. Agad naman silang nagpalakpakan. Thank you, Mommy. Sobrang namimiss namin to. Sagot naman ni Maine at yumakap pa sa akin. Hinaplos ko naman ang mukha nito. Sinabihan na pwede na siyang makihalubilo sa ibang bata. Tahimik naman na nasa tabi ko lang si Carla. Di maalis ang ngiti sa labi. Ilang taon na lang bibilangin mo. Magkakaroon ka na ng dalaga at binata? Wika nito. Nakangiti ko tong binalingan. Wala ka bang balak na bumuo ng sariling pamilya? Tanong ko. Kung tutuusin, maganda si Carla. Di halatang magaling tong makipaglaban. Mukha din tong mabait pero hanep kapag nakikipag one-on-one to sa iba naming mga tauhan. Wala na sa isip ko ang bagay na yan. Mas mabuti ng ganito ako habang buhay. Solo flight at walang ibang iisipin. Nakakatili tong sagot. Agad ko naman tong tinaasan ng kilay. Walang iisipin? Damay ka nga sa pagluluksa ko noon sa pagkawala ni Miguel. Tanong ko. May bahid ng lungkot sa boses kong tanong. Di na to nakaimig. Parang big brother na din ang turing ko sa kanya. Siya ang tumulong sa akin para makatakas sa pagmamanipula ng sarili kong pamilya sa buhay ko noon. Kaya kahit ialay ko ang buong buhay ko sa kanya, kulang pa rin kabayaran yun. Nakangiti nitong sagot. Nako, hindi mo na kailangan gawin yon. Malaya kang gawin lahat ng naisin mo sa buhay mo, Carla. Hindi ka dapat magpatali habang buhay sa pamilya namin. Sagot ko naman. Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Ayaw mo na ba sa serbisyo ko? Tanong nito. Di ko mapigilang matawa. Sira ka talaga? Sagot ko naman. Sasagot pa sana ulit ako na mapansin ko ang grupo na naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Biglang silakbo ng galit sa puso ko na makita ko kung sino iyon. Si Corina. Ito ang pangalawang pagkaon na nakita ko. Ito pagkatapos mahuli ko silang dalawa ni Miguel sa mainit na tagpo sa loob ng opisina. Oh, hi! Nandito pala ang loser? Oh, not at a loser. The byuda. Rest in peace sa pinakamamahal mong asawa. Wika nito pagkatapat sa amin dalawa ni Carla. Di ko napigilang maikuyom ang aking kamao. Kitang-kita kong panguuyam ng ngisi sa lamin nito habang binibigkas ito ang kadagang iyon. O, diba? Pareho tayong nawalan ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Nakangisi nitong bulong. Kabit? Ang lakas mong sabihin sa akin tungkol sa bagay na yan bilang isang legal na asawa? Makapal ang mukha mo. Ano kayang mararamdaman ng mga fans mo kapag malaman nila na isa kang homewrecker? Ikaw ang dahilan kung ba't namatay ang ama ng mga anak ko. Akala mo ba basta na lang akong mananahimik? Huwag kang mag-alala, Corina. Malapit na ang katapusan mo. I-enjoy mo sa ngayon ang buhay mo dahil baka sa mga susunod na araw, makikita na lang ang katawan mo sa talahiban at wala ng buhay. Nakangisi ko ring bulong dito. Agad kong napansin ang pabumutla niya, kaya't lalo kong ituloy ang sasabihin sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang kumidnap sa mga anak ko? Nakipagsabwatan ka kay Maxi. Ngayon pa lang, wag na wag ka nang umalis sa ilalim ng palda niya dahil baka bigla na lang may dudukot sa'yo at patayin ka. Nakangisi kong muling bulong. Sapat na yon para di marinig ng mga kasama niya. Lalong nagkulay papel ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Nakangisi ko tong tinalikuran kasama ni Carla upang puntahan ng mga anak ko. Lilipat kami ng venue. Ayoko makita pa sila ng mga bata at baka matrauma pa. Hindi naman ako nag-aalala para sa kaligtasan ng mga anak ko dito sa mall. May mga pasekreto kaming mga tauhan na nakasunod sa amin kahit saan kami magpunta. Under sa utos ni Lucas na siyang pansamantalang pumalit kay Miguel at protektahan kami sa lahat ng oras. Lalo na ang mga bata dahil sila ang magmamana sa kung anumang posisyon ni Miguel noong nabubuhay pa. Ang galing mo doon na. Wika sa akin ni Carla na tuluyan ng kaming nakalayo. Di ko maiwasang mapangiti. Bakit? Narinig mo bang sinabi ko sa kanya? Tanong ko. Agad itong umiling. Hindi nga eh. Kaya lang sa itsura kanina ng bruha na yon, tiyak dinadaga ang dibdib niya sa sobrang takot. Sagot nito.
Di ko naman maiwasan na mapangisi. Ganyan nga, dahil may maganda akong plano sa babaeng yon. Araw na lang ang kanyang bibilangin, pagdudusahan niyang ginawa niyang kahayupan sa pamilya ko. Miguel's POV. Halos 1 taon na rin ang mabilis lumipas, simula na mangyari ang muntik ng pagkitil sa buhay ko. At sa loob ng mga araw na lumipas, wala akong ibang hangad, kundi makapiling muli ang aking mag-ina. Pero sa ngayon, kailangan ko munang supilin kung anong gusto ng kalooban ko para sa kaligtasan ng lahat. Malaking sindikatong kalaban ko at ayokong madamay sila. Mga sindikatong nasa likod ni Maxi. Mga sindikatong bumili kay Maxi noon at ginawa siyang asawa ng pinaka-leader. Aware ako sa kalakarang ginagawa nila ngayon. Kumukuha sila ng mga inosenteng bata at ibinibenta sa mga mayayaman ng mga tao para gawing alipin at minsan pinapatay para kunin ang organs sa katawan. Kawawa ang mga biktima ng sindikatong yon at kailangan kong kumilos para matapos na at isa na rin to sa paraan ko para makaganti sa ginawa ni Maxi, pati na rin sa pangit na plito sa kambal. Tinitigan ko ang mukha ko sa salamin. Malaking peklat ang naiwan dulot ng pagkakapasok ko sa bahaging iyon. Hinaplos ko ang bahaging iyon at di ko maiwasan. Sumiklab ang galit sa kalooban ko kapag naisip ko ang ginawang pagtangkang paglumpo sa akin ni Maxi. Buti na lang at magaling si Danilo at napagaling niya ako sa maiksing panahon. Kaya lang, mananatili ang peklat sa mukha ko hanggat hindi ako sumasailalim sa isang surgery. Baliw ang babaeng yun. Siya na nga itong nakaagrabyado sa akin noon. Siya pa itong may lakas na magiganti sa akin. At si Corina. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niyang pakikipagsabwatan kay Maxi. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa naranasan na paikuti na isang babae. Napaniwala niya ako na isa siyang mabait na aktres. At walang ibang hinahangad kundi ang habulin ako. Siya pa ang dahilan kaya gustong makipaghiwalay sa akin ni Alice noon. Pero ngayon wala na akong plano pang tumingin sa iba. Tatapusin ko lang ang problemang ito pagkatapos mamumuhay na ako ng tahimik. Muli kong tinitigan ang kabilang bahagi ng aking mukha. Hindi ko alam kung magugustuhan pa rin ako ni Alice sa kabila ng pangit na peklat na nagmarka sa bahaging iyon. Pero kung ito man ang maging sagabal sa kaligayahan ko, bala ko din itong ipaayos at ibalik sa dati. Pero sa ngayon, wag muna. Mag-focus muna ako sa kung anong dapat kong unahin. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya pinipilit mo lang sarili mo dahil di ka na makatiis sa makita ulit ng asawa mo? Agad na tanong ni Lucas pagkatapos namin mag-usap. Natawa naman ako dito. Magaling na ako. Hindi na natin pwedeng patagalin pang lahat dahil habang lumilipas ang araw, padami ng padami nagiging biktima nila. Sagot ko. May naipasok na si Norman sa grupo nila. Walang kamalay-malay ang mga unas na may mga mata na tayo sa loob ng kanilang lungga. Masyado din silang naging kampante ngayon dahil alam nilang patay ka na. Nakangising imporma sa akin ni Lucas. Hindi ko naman mapigilang mapangisi dahil sa magandang balitang sinabi nito. Next week, uumpisa natin ang planong pagsalakay sa lungga nila. Walang ititirang buhay at dapat hindi ito makarating sa mga otoridad. Sagot ko. Agad tong tumango. Sure, matagal kong namiss sa mga ganitong gawain. Mas pinili mo kasi maging good boy simula nung nalaman mo na may mga anak ka? Wika ni Lucas na may halong biro sa boses. Ayoko lang silang ma-expose sa ganitong gawain, kaya pinilit kong magbago. Pero talagang sinusubukan ako ng pagkakataon. Gusto talagang tadhanang balikan ko ang mga dati kong gawain? Nakangisi ko ring sagot. Pagkatapos naglakad ako sa isang pintuan, dahan-dahan itong itinulak. Sirenyasan ko pa si Lucas na sumunod sa akin. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Miguel? Magpakita na kaya siya kay Alice? At ngayong marunong na sa martial arts at sa paghawak ng armas si Alice, anong paghihiganti kaya ang gagawin niya sa mga taong dahilan ng paghihirap ng kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.